Kamakailan lang ay nagkaroon ng matinding sagutan itong si Donald Trump at itong si Zelensky doon sa Oval Office ng White House. At ang resulta nga po noon ay ang pag-pull out ng Amerika ng tulong sa Ukraine. Pero ang gagawin po natin ngayon ng reaction video ay ang update sa pangyayari pong yun. Ang title po nito, Ukraine handa ng pumirma sa deal nito sa US matapos ang bangayan ni Trump at ni Zelensky. Mula po ito sa video ni Mr. Good Vibe Shorts. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Nasa description po ang link ng kanyang video. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Simulan na po natin to. Let's do this. Nagulat ang buong mundo sa matiwasay sanang meeting ni US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Oval Office ng White House na nauwi sa Syrian. Na ayon sa mga nakapanood ay isang nakakahiyang pangyayari sa pagitan ng dalawang matataas na lider at kinakatakot ngayon ng maraming opisyal at mamamayan ng Ukraine na maging mitsa ng katapusan ng magandang relasyon ng dalawang bansa at ang pagtatapos ng suporta ng US sa kanilang giyera laban sa Russia. Ngunit matapos nito ay nagbigay ng pahayag si Zelensky na handa pa rin siyang pirmahan ang minerals deal kasama ang US. Ano ang totoong dahilan sa pagpahayag ni Zelensky at bakit ayaw niyang tuluyan silang iwan ng Amerika? Ang nangyari ba sa White House ay matibay na ebidensya na talagang nag-iba na ang ihip ng hangin at mas pinapabura na ng US ngayon ang Russia kaysa sa Ukraine? At totoo bang winarningan na si Zelensky ng isang mataas na opisyal ng US na huwag magpahuli sa bitag ni President Donald Trump? Kung hindi, ay mauuwi sa isang argumento ang kanilang meeting. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Subscribe po kayo kay Mr. Good Vibes. Napakahusay po talaga niya. Sa kabila ng nabanggit na meeting sa White House na nauwi sa bangayan na siyang dahilan ng maagang pagpapauwi kay Zelensky mula sa White House, sinabi mismo ng Ukrainian President isang araw matapos ang insidente sa isang interview na handa pa rin siyang pirmahan ang kasunduan nila ng Estados Unidos na US-Ukraine Minerals Deal. Ito ay sa kabila ng pakikipagpulong din ni Zelensky sa mga leader ng European Union. Matatanda ang sa naturang kasunduan, hinihingi ng US ang 50% cut sa kita ng Ukraine sa pagmimina ng mga mineral at mabigyan sila ng access sa pag-import nito pabalik sa Estados Unidos. Dagdag pa nito ang mga byproduct gaya ng lithium at titanium na eksklusibong ibibenta sa mga manufacturer sa US. Tandaan po nyo na ang presidente po ngayon ng Amerika na si Donald Trump ay isang negosyante. No, yung nakarang administrasyon na matinding tumutulong ng masasabi nating libre dito sa Ukraine na si Joe Biden ay magkaiba po sila ni Donald Trump. Malamang ito pong discarding ngayon ni Donald Trump ay para naman magkaroon din po ng access o magkaroon ng kapalit sa tulong na ibinibigay ng Amerika dito sa Ukraine. Kaya po gusto pong mapirmahan po yan ni Donald Trump yung mineral deal. Kaso nga lang po nagkaroon nga po sila ng sigalot nung nakaraan lang doon sa Oval Office. Kasama rin sa deal ang pagbibigay access sa US sa gasolina at langis ng Ukraine, maging ang mga kita sa mga pantalan at infrastruktura ng bansa. Kapalit ng walang tigil na suporta ng US sa gera. Nauna nang sinabi ni Zelensky na wala siyang balak na ito'y pirmahan dahil tila ba ibinibigay na niya ang Ukraine sa Amerika sa naturang agreement. Pero sa pagkakataong ito ay tila nag-iba ang ihip ng hangin matapos ang nangyaring gilian sa White House. Ayon kay Trump, mahalaga ang naturang deal dahil ito ang kanyang tinitinang bayad sa malaking tulong ng US sa Ukraine na dagdag pa ni Trump ay matagal na sana natalo sa gera kundi dahil sa mga armas at pondo na pinaabot ng administrasyon ni Joe Biden. Kaya na nga po yung sinasabi natin na utang na loob card. Tandaan po nyo magkaiba po ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas at ng Ukraine at ng Amerika. Ang Amerika po at ang Pilipinas po, meron po tayong MDT at na Mutual Defense Treaty na kahit ano pong mangyari, na kahit na sino pa pong presidente ang magpapalit-palit sa Amerika, na hindi po tayo pwedeng hindi tulungan ng Amerika. Samantalang ang Ukraine po ay wala po silang MDT, kumbaga kusang loob lang po na tumutulong ang Amerika sa kanila. Kaya ganoon po yung kaibahan. Kaya yun nga po, ang utang na loob card na po ang pinapairal dito ni Donald Trump dito po sa Ukraine. Kaya may ganyan na po na gusto nilang magkaroon ng mineral deal. Kasi nga po matagal na nga po silang tinutulungan ng Amerika. Zelensky.
Pinagdiinan pa ni Trump na ang US din umano ang may pinakamalaking ambag sa gera ng Ukraine at Russia kumpara sa ibang mga bansa sa Europa kung saan kontinente matatagpuan ng Ukraine na dapat sila ang mas may responsibilidad sa Ukraine dahil kapitbahay lamang nila ito. Tama. Sinisigurado naman ni Zelensky na dapat ay magkaroon din ng tiyak na seguridad ang ibibigay pabalik ni Trump sa naturang bansa kapalit ng minerals deal. Ayon kay Zelensky sa British media, gusto niyang matuloy ang deal upang hindi mahinto ang tulong na nakukuha nila sa Estados Unidos. Tandaan nyo kasi no, nagawa natin ng reaction video nung nakaraan video ko lang na sinabi ng BBC na 49% ng pondo na ang binibigay ng Amerika sa Ukraine, bilyong dolyar. Samantalang yung 69% ay isipin nyo, no, pinagsama-samang pondo po yun ng European Union. Yung 49% na pondo ay nanggagaling mismo sa Amerika. Ganun po kalaki. Kaya siguro na pag-isip-isip din dito ni Zelensky na hindi nila kakayanin na mawala ang Amerika dahil ganun po kalaki ang suportang ibinibigay ng Amerika sa kanila mula sa pool. Mahihirapan ng European Union kung sila lang ang aako ng pondong mawawala na mula sa Amerika. Kaya naiisip lang din siguro dito ng Zelensky yung kanyang mga mamamayan o kanyang bayan na ayaw niyang masasakop ito ng Russia. Kaya siguro nilulunok niya na yung pride niya, no, para umagri dito sa sinasabing deal na to ni Donald Trump na mineral deal. Para sa gera dahil aminado naman siya na kailangan nila ang US kaysa sumanig ito kay Putin at sa Russia. Dagdag pa ni Zelensky na kahit na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sila ni Trump sa White House, nauna na niyang idineklarang pipirma ito sa kasunduan kahit anong mangyari. Tapos na rin umano sila naaralin ng kasunduan at mas importante umanong narinig ng US ang kanilang posisyon sa gera. Dapat ay bukas umano sila sa lahat ng pwedeng mangyari at may tiwala sila sa tulong ng Amerika. Tiwala rin siya manunumbalik ang kanilang relasyon ni Trump at hindi na nito babawiin ang tulong at suporta ng US sa gera ng Ukraine sa kabila na nangyari. At tiwala siya na magiging kakampi uli nila ang US sa kanilang laban kontra Russia at hindi tigil ang Amerika at iba pang sibilisadong bansa na tulungan silang labanan si Russian President Vladimir Putin. Well, sana lang na hindi talaga sila bitawan ng Amerika pero meron ang sinabi kasi na nag-pull out na ang Amerika sa pagtulong sa Ukraine at may usap-usapan na nakikipag-usap na raw itong si Donald Trump o ang Amerika dito sa Russia. Kaya sobrang nagdedelikado na po talaga ang Ukraine na sana mahilot pa ito ni Zelensky, no, dahil malaking kawalan sa kanila kapag nawala ang suporta ng Amerika sa Ukraine. Sinabi ni Zelensky na bagamat hindi naging maganda ang usapan nila sa White House, ay handa siyang bumalik doon kung muling iimbitahan ni Trump. Ngunit hindi naman papayag si Zelensky na ibigay ang lupang nasakop na ng Russia kay Putin. Sa tingin ko ay hindi na muling iimbitahan pa ng Amerika itong si Zelensky sa Oval Office sa White House. Maaari ang suggestion ko lang dyan ay magpadala na lang ng ibang representative itong si Zelensky ng Ukraine. Hindi na mismong siya. Kasi nagkaroon na lang ganitong pag-uusap at history po yan, no, na nangyari po yan sa Oval Office ng Amerika. At history nga rin po na maraming reporter o media doon sa Oval Office na may gantong pinag-uusapan ng mga leader. No, first time po in history of America po yan, correct me if I'm wrong. Pero ganun po talaga. At sa akin po, wag na po sana si Zelensky makipag-usap. Dahil ganun na po, may bahid na po may nangyari ng hindi maganda. Bagay na iniisip ng ibang kaalyado ni Trump sa White House sakali hindi na matuloy ang kasunduan. Pinawi rin ito ang mga naunang skeptisismo ng mga US expert para sa naturang deal. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, imposible na umanong matuloy ang kasunduan ng dalawang bansa dahil sa nangyari sa White House. Sinabi pa ni Bessent na ginulo ni Zelensky ang naturang usapan kasama sina Trump at US Vice President J.D. Vance. Para sa akin po, no, kasi napanood ko itong usapan ni Zelensky at ni Donald Trump. Sa tingin ko, hindi si Zelensky ang nagpagulo dito. Ito po yung opinion ko lang, no. Mula po na kasi nung sumabat na itong si Vice President Vance, doon na po sila nagkandaleche-leche. Nung nag-uusap lang po ay si Zelensky at si Donald Trump ay kalmado po ang lahat. Pero mula nang bilang sumabat itong si Vance at may ipinupunto siya, doon na po nagkaroon ng matinding argumento at pagtaas ng mga boses ang dalawang kampo, no? Na which is ang pinupunto lang din naman ni Zelensky na hindi naman nararanasan pa ng Amerika yung mga bagay-bagay na nararanasan ngayon ng Ukraine kasi sila po yung nasa digmaan. May punto po doon si
si Zelensky. Pero ang ipinipunto kasi dito ni Vance ay hindi man lang daw nag-thank you itong si Zelensky mula sa pagtulong ng Amerika sa kanila. At sinasabi rin po dito ni Vance na mas sinusuportahan pa nito ni Zelensky yung kabilang partido o yung kalabang partido nung tumatakbo pa lang ulit ng pagka-presidente itong si Donald Trump. Kaya doon po nag-spark yun eh. Doon po nag-apoy ang conversation. Kaya nag-init na rin po itong si Donald Trump dito kay Zelensky. Pero sa tingin ko po ay wala naman pong ibang ibig sabihin itong si Zelensky at ipinahahayag niya lang po yung kanyang nararamdaman bilang isang leader ng bansa na nasa digmaan. Ganun po yung aking palagay at opinion dito. Na dapat sana'y mapayapang kasunduan. Aniya, isa ito sa pinakamalalang kapalpakan na nagawa ni Zelensky. Para naman kay US Secretary of State Marco Rubio, dapat daw manung humingi ng tawad si Zelensky matapos ang insidente sa White House. At sa isang banda rin kasi, yung nasa side naman ng Amerika, no, inaano na po natin yung mga punto na rito. Parang ang dating daw po ay nabastos sila doon sa mga sinasabi ni Zelensky. At parang ang sabi pa dito ni Donald Trump na wag mo kaming pangunahan, wag mo kaming diktahan kung anong kailangan naming maramdaman. 'Di ba? Parang gano'n. Parang ang dating po ng sinasabi ni Donald Trump, ikaw ang humihingi ng tulong, kami ang nagbibigay ng tulong sa iyo. Wala ka sa posisyon para diktahan kami sa dapat naming maramdaman. 'Di ba? At ang sinasabi rin ni Donald Trump, no, pag hindi ka pumayag, nag-uudyok ka ng papuntang World War III. Yun ang pinupunto rito ni Donald Trump na ang lagi niyang sinasabi na gusto niya talaga magtigil putukan o magkaroon ng peace talks ang magkabilang panig. Tandaan niyo po, no, ang adhikain po mulat sa pool ng Amerika ay ang mamagitan sa mga bansang naglalaban para po matigil po ang digmaan. Kung ano man po ang discarding ginagawa ngayon ni Donald Trump, siya na po yung bahala dyan at yun po talaga siya bilang isang leader o bilang isang presidente at isang bilang negosyante. Tandaan po niya, no? Negosyante po yan si Donald Trump, kaya po ganyan po siya. No? Kaya ganyan siya mag-isip. Kaya itong si Zelensky ay sa tingin ko po ay no choice na siya. Kundi umagri na lang doon sa mineral deal na sinasabi ni Donald Trump. Kundi mapipilayan o mababalda lalo ang Ukraine kapag bumitaw ang Amerika sa kanila. Oval Office. Kinwestiyon pa nito si Zelensky kung tunay nga bang gusto nito ng kapayapaan at gusto nitong matigil na ang gera sa Ukraine. Sinagot na rin ito ni Zelensky at sinabing bagaman nirerespeto niya si Trump at ang Amerika, naniniwala siyang hindi ito dapat humingi ng tawad kay Trump dahil naging tapat lamang umano ito at wala naman siyang sinabing mali at masama. Yun nga yung adhikain niya o yung puso niya, sinasabi niya lang. At ang sinasabi rin naman ni Donald Trump, emosyon mo kasi ang pinapairal mo lagi. Kaya ganyan yung mga nasasabi mo. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ng tigil putukan para matahimik na kayong parehas bansa. At yun nga, at pag hindi ka pumayag, magbe-verge ka o nag-aano ka ng World War III. Yun ang laging sinasabi ni Donald Trump. Na para silang may punto, siguro may mali rin talaga si Zelensky sa kanyang approach, no, na wala nga rin naman talaga siya sa posisyon para mag-demand dahil siya lang naman ay humihingi ng tulong o tumatanggap ng tulong sa Amerika. Kaya ganun po yung naging usap at siya po yung dayo doon po sa Oval Office ng Amerika. Kayo po, i-comment nyo na lang po sa baba kung sino po talaga ang may punto o sino bang tama o mali sa dalawang leader na to na si Zelensky at si Donald Trump dito po sa kaganapan na to. Naniniwala naman si US House Representative Brian Fitzpatrick na mapipirmahan din agad ang mineral deal ng dalawang bansa dahil pawang makikinabang ang US at Ukraine dito. Magiging simbolo rin naman ito ng mas matatag at pangmatagalang economic partnership ng US at Ukraine at magbibigay ng seguridad na hindi hihinto ang maibibigay na tulong sa Ukraine mula sa US pagdating sa usapin sa gera doon. Samantala, nakakuha naman ng ilang dagdag na suporta ang Ukraine sa mga iba pang European leader sa pakikipag-ugnayan ni Zelensky sa mga bansa sa Europa. Sa pangunguna ni UK Prime Minister Keir Starmer, sinabi niya kasama ang iba pang bansa gaya ng France na handa sila makipagtulungan sa Ukraine kahit ititigil na ang suporta ng US habang nanatiling agresibo si Putin. Mahihirapan ang European Union na pondohan ng Ukraine. Tandaan nyo yan, no? Yung ginawa nating reaction video nung nakaraan lang, yung BBC. Sinabi nila doon na 49% nagmumula ang pondo sa Amerika. Samantalang yung 69%, no, o yung natitirang percent ay pinagsama-samang pondo ng European Union. Nagsama-sama sila, tandaan nyo yun, no? Samantalang yung 49% ay mula lang sa Amerika.
Bagamat masigasig ang France at iba pa pong bansa sa Europa na tumulong dito sa Ukraine, ay iba pa rin po talaga kapag ang Amerika ang tumulong. At mulat sa pool po kasi ay tumutulong na ang Amerika sa Ukraine. Siyempre saan ka mas magtitiwala? Doon sa dati nang tumutulong sa'yo na mulat sa pool? O yung itong bago lang natutulong sa'yo? Diba doon ka magpapanig doon sa dati nang tumutulong sa'yo na tested na? Na which is nagkaroon nga ng sigalot, kaya eto na ang nangyari ngayon. Na umuurong na ang Amerika sa pagbigay ng malaking tulong at pondo para mapalakas ang sandatahang lakas ng Ukraine. Kaya malaking problema to ng Ukraine, lalong-lalo na ni Zelensky bilang leader. Ayon naman kay French President Emmanuel Macron, kakausapin nila ang Russia upang magkaroon ng isang buwang ceasefire sa dalawang bansa sa pang-aatake ito sa himpapawid, karagatan at sa energy infrastructure ng Ukraine. Handa rin silang magpadala ng mga sundalo sa Ukraine sakaling ituloy ng US ang pag-withdraw ng kanilang mga gamit at armas matapos ang gulo sa White House. Naniniwala naman si French Minister for Europe Noel Barrot na dapat maulit sa lalong madaling panahon ang dialogo ni Trump at Zelensky. Sinabi naman ni political expert Christian Molling na dapat ay gumalaw agad ang Europa sakaling hindi na talaga tumulong ang US. Well, dapat talaga gumalaw ang Europa. 'Di ba? Sila na lang din na inaasahan ng Ukraine. Yun nga lang, kaso ulitin natin, no? Magsasama-sama pa sila ng pondo, ganun kaliit yung pondo na naibibigay nila sa Ukraine. Tandaan nyo yun. Malaking porsyento na nabibigay ng Amerika. Kaya malaking kawalan ng Amerika dito sa Ukraine kung tutuusin. Kaya nga itong si Zelensky, yung pride niya na po ay kanyang nilulunok para lang wag bumitaw ang Amerika dahil alam niya na malaki ang naibibigay ng tulong ng US sa kanila mulat sa pool. Tandaan nyo yan, no? Ilang bilyong dolyar. I-combine nyo rin sa naibibigay ng European Union na sama-sama sila, no, na porsyento. Ganon katindi ang Amerika magbigay ng tulong sa Ukraine, lalo na nung si Joe Biden pa ang nakaupo. Eh ngayon si Donald Trump na, kaya meron na pong ganong deal, no, na yung mineral deal. Para nga naman makikinabang din sila. Hindi yung kabig lang ng kabig itong Ukraine. Pero nga po, no, utang na loob card na po yun yung nangyayari doon. May masamang aspeto rin po yung ganun eh. Pero sila po yan, hindi po natin hawak ang kanilang mga utak. Lalong-lalo na po itong si Donald Trump, isa po siyang businessman, no? Entrepreneur po yan. Kaya ganyan po ang takbo ng utak niya. Kaya mautak po itong si Donald Trump. Samantala, tila ba nagkakatotoo na ang inaasahan ng mga eksperto na mas pinapabura ni Trump si Putin kaysa kay Zelensky. Dahil dito ay tila ikinatuwa ng Russia ang naganap na insidente sa White House sa pagitan ni Zelensky at Trump. Ayon sa mga eksperto, umpisa na umano ito ng paglapit ng Russia sa kanilang kagustuhang makuha naman ang suporta ng Estados Unidos. Naghihintay na umano ang Moscow na makipag-ugnayan ng US sa kanila. Lumalakas na rin ang ugong ng sinasabing US-Russia talks sa pagitan ni Trump at Putin. Nako, syempre tuwan-tuwa yan si Putin kasi nga alam niya na bibitawan na o binitawan na ni Trump ang suporta sa Ukraine. Mas malakas ang Russia sa Ukraine, hindi sila nangangailangan ng tulong, kaya syempre tuwan-tuwa itong si Vladimir Putin. At hindi ako naniniwala na natutuwa itong si Putin na bumitaw na ang Amerika sa pagsuporta sa Ukraine para magtigil po ito kung magkaroon na ng peace talks o ng kapayapaan. Hindi po ako naniniwala doon. Natutuwa po ang Russia o si Putin dahil nawalan po ng isang pinakamalaking kasangga ang Ukraine para madali na nilang masakop ang Ukraine. Yun po yun. Hindi po ako naniniwala ng dahil sa peace talks. Ayon pa silang eksperto, gumugulong na ang US-Russia economic deals ngayong tila may sasantabi na ang pagtulong ng US sa Ukraine. Matatandaan din nagsimula na ang ugnayan ng dalawang bansa sa pag-uusap ni US Secretary of State Marco Rubio at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa Saudi Arabia noong mga nakaraang linggo at hindi kasama rito ang Ukraine. Ito ang unang beses na may mga tataas na opisyal ng dalawang bansa na nag-uusap simula ng suguri ng Russia ang Ukraine noong 2022. Ayon pa kay Rubio, ito na ang umpisa ng maraming beses ng pag-uusap ng dalawang bansa para umano matapos na ang gera. Ayon sa CNN, may mga usapan pang inaasikaso na ang ikalawang round ng pag-uusap ng dalawang bansa na posibleng maganap uli sa Middle East. Well, sana lang, no, para sa akin, pagbigyan pa sana ni Donald Trump itong si Zelensky na makipag-usap sa kanya, makipag-dialogo dahil malaking malaking dago sa Ukrainian. Well, bagamat
sasamantalahin ng Russia ang pagkakataon na to na talagang kausapin ng Amerika na sila naman dalawa ang magkasundo. No, na kapag nangyari yon, game over na po talaga. At ano pong gawin pa po ng mga kaalyado bansa ng Ukraine ay sa tingin ko ay matatalo na o masasakop na ng Russia ang Ukraine ng tuluyan. Tandaan nyo po no, na si Putin po ay para pong si Xi Jinping yan. Tuso yan. No, na sa tingin ko sa simula lang yan, tutupad sa peace talks, tapos bandang huli ay sila na rin mismo ang lalabag doon at sasakopin na nila ng tuluyan ang Ukraine na sana wag naman po mangyari dahil kawawa po talaga ang Ukraine. Ayon kay Russian Direct Investment Fund CEO Kirill Dmitriev, posibleng isama sa kanilang susunod na usapan ang US-Russia energy deals. Batay naman sa report ng Financial Times, isasama umano sa susunod na usapan ng dalawang bansa ang ilang American investors upang muling simulan ang Nord Stream 2 gas pipeline ng Russia sa Europa na unang pinahinto ng Germany bilang tugon sa pagsugod ng Russia sa Ukraine noong 2022. Matatandaan ang naturang Nord Stream 2 ay ang project pipeline sana ng Russia na dapat ay gagamitin pang deliver ng natural gas mula Russia papuntang ibang mga bansa sa Europa na dadaan sa Germany. Isa sana ito sa magiging malaking kuhanan ng pera ng Russia sa kanilang ekonomiya. Nananawagan din si Dmitriev sa Trump administration at Russia na magtulong-tulong upang magandahin ang mundo at mag-focus sa investment at pagpapalago ng ekonomiya. Naiisip din na naturang businessman na magtulungan ng Russia at US sa mga scientific breakthrough gaya ng pagpunta sa space, Mars exploration at iba pa. Nako, tuwan-tuwa si Elon Musk yan pa nagkataon, no? Siyempre, hilig ni Elon Musk yan eh. Agree talaga itong si Elon Musk. Kasi po sa nakaraang reaction natin, no, may tweet po, no, nag-tweet po sa kanyang ex itong si sa platform ni Elon Musk na X, no, nag-tweet siya na gusto niya na rin daw na bumitaw na ang Amerika sa pagtulong sa Ukraine. No? Kung matuloy itong deal na to ng Russia at ng Amerika, itong space exploration, si Elon Musk ang unang-unang sa tingin kong magpopondo dyan. Kasi gustong-gusto yan ni Elon Musk yung ganyan mga kaganapan. Sinabi pa ng mga eksperto na marami ang mapapakinabangan ng US sa Russia kung sila ay mag-uugnayan sa isa't isa, gaya ng minerals deal na di nila makukuha sa Ukraine. Mas malaki pa umano ang research ng Russia sa natural minerals kumpara sa Ukraine. Ayun lang. Sinabi rin ni Rubio na mayroong extraordinary opportunity sa Russia sa usaping ekonomikal at geopolitical. Posible rin manumbalik ang maraming American businesses sa Russia. Matatandaan kasing maraming mga kumpanya ang nagsialisan sa Russia matapos itong lumusod sa Ukraine. Tama, kasi dati 'di ba, hindi pa nagdedeklara ng gera ang Russia sa Ukraine. Marami pong investor at mga businessman ang nag-invest sa Russia. Hindi lang po Amerikano, maraming bansa. At syempre, lahat po 'yan ay magpo-pull out mula po nung nagdeklara ng gera itong si Putin sa Ukraine. Ganun po yun eh. Kung sino po nagdeklara ng gera ay i-blacklist po yan. Ano yan eh. Kumbaga yung mga accounts yan ipi-freeze, di ba? I-boycott yung kanilang mga produkto, mag-pull out yung mga investor kasi po nanggugulo ka sa buong mundo. Kaya nga po, di ba, sa Olympics ay walang Russia. At dahil sila po nagsimula ng gulo, hindi po sila pwede mag-participate doon sa Olympics. Ganun po yun. Maraming backlash po kapag nagdeklara ka ng gera o nanggugulo ka sa mundo. Ganun po. Kaya kung matutuloy po to, maaari nga po na magbalik ang mga investor ng Amerika dito po sa Russia. Pero kasi meron po kasing isang deal itong si Vladimir Putin, no? Ginawa niya ng batas na kailangan lahat po na mag-i-invest doon sa bansa niya ay magiging pag-aari na ng Russia. Yun po yung pagkakaalam ko Pero sa tingin ko kung ganun pa rin po ang gagawing batas si Vladimir Putin ay hindi po papayag na mag-invest syempre ang mga Amerikano sa Russia kung ganun po. Syempre po kanila yun eh. Maaari po yun paltan ni Putin yung batas na yun at mag na lang ng share doon sa kanyang bansa yung mga mag-i-invest pero hindi pa pwede na maging pag-aari nila yung kumpanya na yon. Kasi ganun po yung sinasabi ni Vladimir Putin sa kanyang batas. Ngunit ayon kay Dmitriev, inaasahan itong karamihan sa mga American company ay babalik sa Russia bandang ikalawang quarter ng taon. Para naman sa ibang eksperto, mahihirapan ang mga American business na muling mamuhunan sa Russia. Ayon sa isang American business expert na si Timothy Ash, madalas ang problema ng korupsyon, bureaucracia at red tape sa Russia.
Batay sa Transparency International, bumaba pa sa 154th place ang Russia sa bilang ng mga bansa na may matinding korupsyon sa buong mundo. Dagdag pa ng mga eksperto, hindi na halos nakadikit ang ekonomiya ng Russia sa ibang mga bansa dahil naglabas ng mata si Putin na aangkinin ng kanilang pamahalaan ang lahat ng mga foreign business doon. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, sinabi rin pala dito ni Mr. Good Vibes, no, na may batas siyang ganun, na lahat ng foreigner na maglalagay ng business sa Russia ay aangkinin ng Russia. No, kaya sinong engot? Sinong engot na papalag nun, di ba? Wala. Di ba? Kaya sa akin, siguro kung mangyayari po yan, ay siguro babaguhin ni Putin yan, yung ganung batas. Dahil anong papayag ng ganun, syempre pinaghirapan mo, tapos kukunin lang nung pinag-investan mo, di ba? Parang malaking kalokohan yan. Batay naman sa pag-aaral ni Elena Rybakova ng Peterson Institute for International Economics, hindi na masasabing magandang pagkakakitaan ng mga businessman ng bansang Russia. Isang malaking pagbabago umano ang hindi na nakadepende ang maraming bansa sa langis na namimina sa Russia. Tama. Kakompetensya na rin ngayon sa Russia ang Amerika na mas marami na napoproduce na langis ang Amerika. Correct. At marami na bumibili sa kanila. Well, sa akin, sana pag-isipang mabuti ni Donald Trump ang kanyang magiging moves, no? Kasi tandaan nyo ngayon, no, nakakagulat. Yung mismong mga kaalyado niya dito sa West, no, sa kanila, sa West. Isipin nyo yung Canada, pinatawan niya ng 25% na taripa. Kakamping bansa niya yun, sobrang malapit niyang bansa. Pati yung Mexico, 25%. Tapos yung China, pinatawan niya ng 20% na taripa. No, para sa akin po, no, dapat ang tinataasan niya ng taripa, yung China. No, gawin ng 30% taripa, mga ganun. Pero ang kaalyadong bansa niyang Canada, yun ang binigyan niya ng matinding taripa na 25%. Kaya galit na galit ang leader ng Canada. At pinatawan din ng Amerika ng 25% taripa. No, nagkaroon po ng tariff war ngayon sa US. Hindi ko po alam kung ano pong diskarte na pumapasok sa isip nito ni Donald Trump na mismo mga kaalyadong bansa niya dyan sa West, no, ay kinakalaban niya. No, ginagawa niya ng mataas na taripa. Hindi po natin alam kung bakit nagkaganto ang pag-uutak ngayon o diskarte ngayon ni Donald Trump na mismong kakampi niya ginaganon niya. Sinabi naman ng ibang mga eksperto na hindi lang pera ang habol ng administrasyong Trump sa Russia, kundi ang posibleng muling buhayin ang US-Russia ties. Dahil dito, tila tatalikuran na umano ni Trump ang kanyang Western allies. Ayon kay Russia, Ayun po yung sinasabi natin, no? Unti-unti na nga po niyang tinatalikuran ang kanyang Western allies, no? Yung mga kaalyado niya, yung nga, kasasabi ko lang, yung Canada, Mexico, di ba, tinaasan niya yung taripa. Nakakagulat po yun. Di ba? I-comment nyo na lang sa baba kung sino po ang mas makikinabang sa mga produkto nila, kung ang Canada ba sa Amerika o ang Amerika sa Canada. Kasi po may ganyan po sila ngayon, no? Parehas po sila nagbigay ng matinding mataas na taripa na 25%. At hindi po maganda na ang parehas pong magkaalyadong bansa ay gumagawa ng ganito sa isa't isa. At kaya po tayo lagi po sinasabi, no, wag lang po sana tayong depende sa Amerika. Bagamat meron po tayong MDT na alam po ninyo yan na kailanman ay hindi tayo pwedeng pabayaan ng Amerika na kahit ano pong mangyari, kahit sino pa po presidente yan, hindi po tayo pababayaan yan dahil may MDT tayo, pirmado po yun. Pero dapat wag po tayong totally sumasalalay lang sa Amerika. Kailangan magpalakas din po tayo ng sarili natin o maaari sa ibang bansa rin ay doon din po tayo hihingi ng suporta o ng tulong, no? Hindi lang po tayo mag-focus sa Amerika. Dahil mismong kaalyado po nila na Canada ay ginanito po nila, no, 25% na hindi ko lang din po alam kung pati po tayo ay maapektuhan sa pagtaas ng taripa ng Amerika. Dahil pagkakaalam ko po ay sobrang liit lang po ng porsyento na nag-aangkat ang Amerika ng produkto nila sa ating bansa. Mas lamang pa nga po ang China. Diba? Sa buong mundo lamang po ang nag-aangkat ang China ng kanilang produkto kasi nga mura. China made, diba? Alam nyo po yan. Kaya para sa akin, mas sana tinaasan pa na ni Trump ng taripa ang China kaysa sa kanyang kasundong bansa na Canada. Spokesman Dmitry Peskov, maganda sa kanilang bansa ang mabilisang pagbabago ng foreign policy ng Trump administration. Sinabi naman ni US Middle East Envoy Steve Witkoff, posibleng asahan din ang ilang negosyo ng US na agad bumalik sa Russia sakaling matuloy ang peace deal sa pagitan ng Ukraine at Russia. Samantala, isa pa sa ikinatuwa ng Russia ay mansamantalang pagtigil ni Trump sa pagkapadala ng karagdagang tulong sa Ukraine. Sinabi ni Russian spokesperson Dmitry Peskov,
Makakatulong ito upang mapadali ang pagkakaroon ng kapayapaan sa naturang bansa. Hindi ako naniniwala dyan na ganyan yung iniisip ng Russia. Yung para sa kapayapaan, hindi ako naniniwala dyan. Tandaan nyo, si Putin parang si Xi Jinping yan. No? Tuwan-tuwa yan kasi nga alam niya na napilayan ng matindi ang Ukraine dahil nawalan ng matinding suporta sa napakalakas sa bansang Amerika. Ganun po yun. Hindi ako naniniwala na natutuwa sila dahil matutuloy na ang kapayapaan. Dahil sila ang unang-unang gumawa ng kaguluhan dyan between sa Ukraine. Sila ang sumugod, sila ang nagdigma, no? Sila ang gustong sumakop sa Ukraine. Kalokohan na gusto nila yung nangyayari na yan para sa kapayapaan. 'Di ba? Natutuwa sila dahil nga nawala na ng matinding sumusuporta sa Ukraine. Yun ang katotohanan. At makakatulong sa Ukraine upang matuloy na ang peace deal nila sa Russia. Ngunit iba ang paniniwala ng kampo ni Zelensky dahil ayon sa kanila, mahirap pagkatiwalaan Tama. si Vladimir Putin. Kaya mas gugustuhin pa rin ng Ukrainian President na makipag-deal sa US kahit na sa tingin niya ay lugi ang kanyang bansa sa nasabing minerals. Ayun na nga yung sinasabi ko ninunok na ni Zelensky yung pride niya. Kasi alam niya ang Amerika matagal nang tumutulong sa kanila. Ayaw niya mawala yung suporta ng Amerika. At syempre doon na lang siya sasandig doon sa namamagitang bansa. Wala siyang tiwala sa kalaban. Dahil nga sa Russia, di ba? Kaya nagkaroon ng kaguluhan. Inatake sila eh. 'Di ba? Ikaw ba ay magtitiwala ka sa kalaban? Hindi. Kaya siya ay sumasandal siya dito sa Amerika, dito sa matagal nang tumutulong sa kanila. Kaya syempre yung pride niya ngayon, nilulunok niya na yung pride niya para lang sa kanyang mga mamamayan at sa kanyang bansa. 'Di ba? Ganun po siyang leader. 'Di ba? Kahit na mapahiya na siya, alang-alang sa bansa niya, gagawin niya 'yan. Hindi po siya maniniwala sa sasabihin ng Russia, dito siya papanig o aayon sa sasabihin ng Amerika na pumabagit na sa kanila. Ganun yun. Na makipag-deal sa US kahit na sa tingin niya ay lugi ang kanyang bansa sa nasabing minerals deal. Kaugnay naman sa naturang insidente sa White House, winarningan na pala ng US Senator Lindsey Graham itong si Zelensky na hindi dapat ito sasagot kay Trump at hindi sana nangyari ang naturang bangayan nila Trump, J.D. Vance at Zelensky. Ayon sa Senador, dapat ay hindi umano pumatol sa mga argumento at pakikipagtalo si Zelensky laban sa dalawang leader. Well, sa akin talaga, dapat hindi na naki-epal pa si Vance. Hindi sa pag-ano, no? Dapat ang nag-usap na lang yung parehas presidente. Nang dahil kay Vance, nagkaroon ng ganyang hidwaan, nagkaroon ng tension. Real talk. Diba? Si Vance talaga yung nag-feed ng apoy eh. Siya yung nagpa-apoy ng conversation na ganun. Diba? Kaya nag-init na rin itong si Donald Trump. Ang pinupunto lang naman talaga ni Zelensky na yun yung nararamdaman niya na nangyayari sa bansa nila. Ang mali lang din siguro yung nahagip yung ego, 'di ba, ng Amerika na pinipunto talaga ni Vance na parang ganoon na rin yung inisip ni Donald Trump na sinasabi niya na wag mo kaming manduhan kung anong gusto naming maramdaman. 'Di ba? Ikaw yung humihingi ng tulong sa amin at kami yung tumutulong sa iyo, parang ganoon. At kung hindi ka papayag sa deal na to, 'di ba? Nag-uudyok ka ng World War III. 'Yun ang bilang pinuntong ngayon, siyempre ni Donald Trump at tinatapik-tapik niya nang ganoon sa balikat itong si Zelensky, 'di ba? Na which is home court nga rin naman at dayo itong si si Zelensky. So wala nga rin siya sa posisyon para magmando kung anong ng orchestrate ng gusto niya mangyari dahil siya ang humihingi ng tulong. 'Di ba? At yun na, naungkat na, sinabi na ni Vance na mulat sa poll, hindi ka nga nagtithank you sa amin, tapos sinusuportahan mo po yung kabilang partido nung tumatakbo pa lang si President Trump. Ganun po kasi nangyayari, no? Pero siguro, kung ang nag-uusap lang dito ay si Donald Trump at si Zelensky, sa tingin ko wala pong mag-e-escalate na something. Kasi po ang nagpa-escalate po talaga ng usapan ay itong si Vice President Vance. Yun lang po ang aking opinion dahil napanood ko po ng buo yung usapan na yun. Suggestion pa nga ni Senator Graham, maghanap umano ng ibang tao si Zelensky na papalit sa kanya upang makipag-usap muli kay Trump. Well, ganun din po yung sinabi ko kanina, 'di ba, na wag na si Zelensky makipag-usap kasi may ganun na nangyari na pahiya na siya at may ganun ng usap. History na po yan doon sa Oval Office, pati po yung mga reporter, first time din po yun na may ganyang pag-uusap ang mga leader na mas sobrang selan at may mga reporter at mga media po doon sa Oval Office ng White House. First time po in history po yan na nangyari. Sa akin din po ay magpadala na lang siya ng kanyang representative, itong si Zelensky dyan sa Oval Office sa White House para makipag-usap dito kay Donald Trump. Pero sa tingin ko po ay hindi na po mangyayari talaga na maimbitahan pa ulit itong si Zelensky
sa Oval Office ni Donald Trump. Kasi sa nangyari po na yan. Upang matupad ang kasunduan. Isang tao na magalang at malumanay na makikipag-deal sa Amerika. Inakusahan din ni Graham si Zelensky na bastos kay Trump at dahil nangyari na nga ang sagutan sa White House, sinabi ni Graham na dapat ay mag-resign na si Zelensky. Huwag naman Ayon ganun. sa kanya, walang boses ang Ukraine habang si Zelensky ang nakaupo. Sinisisi ni Graham si Zelensky na ito ang nagsimula sa sagutan sa White House. Hindi, sa akin po, no, opinion ko to, no, hindi po si Zelensky. Ang ano ng apoy talaga dyan si Vance. Kahit po panoorin nyo, no, makikita nyo po yung pangyayari na kung kahit kayo po maiisip nyo na kung si Donald Trump at si Zelensky na nag-uusap, wala pong mag-escalate na ganyan. Real talk po yan. No, sa akin po okay po ang pamumuno ni Zelensky sa Ukraine. May puso po siya at talagang lumaban siya para sa kanyang mga mamamayan. Kung tutusin nga po, no, kung titingnan nyo, kawawang-kawawa po sa sitwasyon ngayon ang Ukraine. Marami pong simpatya sa Ukraine, alam ko po yan, no? Kasi po ganun po yung puso nitong ni Zelensky na ipaglaban ng kanyang bayan. At ngayon nga po ay nakikita nyo naman, no, nalilununok niya na ang kanyang pride. 'Di ba? Ang kanyang pagkatao para lang wag bumitaw ang Amerika sa kanila dahil malaking tulong talaga ang Amerika sa kanila. Real talk po yan mulat sa pool. Kaya sana po ay mahilot pa ni Zelensky ang ugnayan niya sa Amerika at wag sana tuluyang mag-back out ang Amerika sa pagbigay ng tulong sa Ukraine dahil kawawa po talaga ang Ukraine kung tutuusin. Na tinuturing na isa sa mga pinakamalaking iskandalo sa usapin ng relasyon ng US at Ukraine. Matatanda ang nagkasagutan ng mga leader sa White House Oval Office matapos bumisita si Zelensky kay President Trump at Vice President J.D. Vance sa unang pagkakataon noong February 28 upang pag-usapan ang mineral deal at pagpapatuloy ng suporta sa nagaganap na giyera sa Ukraine. Sabi ng ilang eksperto, masyadong naging agresibo si Zelensky sa petisyon nitong mas matibay na tulong at suporta ng US sa giyera. Inakusahan pa niya Trump at Vance si Zelensky na walang modo hanggang sa nagdaasan sila ng boses at pinaalis ni Trump si Zelensky mula sa White House. Dito ay puro parinig na si Trump sa Ukraine na dapat ay magkaroon na sila ng peace deal sa Russia. Sinabi pa nitong lalong tatagal ang giyera sa Ukraine sa mga ginagawang pagmamatigas ni Zelensky. Well, ganun talaga yung punto eh. Marami ko na sinasabi sa inyo, di ba? Ganun ang gustong gawin ng Amerika na mamagitan sa mga bansang nag-aaway, 'di ba, para magkaroon ng peace talks o magkaroon ng ceasefire o matigil mismo yung gera, 'di ba? So pero mayroon kasing ibang diskarte ngayon ginagawa itong si Donald Trump na meron ng ganun na may utang na loob card na sila dito sa Ukraine kasi nga business minded talaga tong si Trump, no. Kaya ayun, no choice itong si Zelensky. Kaya sana, pero sa akin, no, sana lang wag bitawan totally ng Amerika itong Ukraine dahil pag binitawan ng Amerika totally ang Ukraine, tapos na, game over na po talaga at masasakop na ng Russia ang Ukraine. Real talk. Kinansela rin ni Trump ang iba pang appointment ni Zelensky sa US at sinabing bumalik na lamang siya paghanda na itong pumirma. Inakusahan din ni Vance si Zelensky na hindi man lang umano ito naging mapagpasalamat sa ilang taong tulong ng Amerika sa kanilang bansa. Ayon naman kay German political scientist Thomas Yeager, nahuli si Zelensky sa tinatawag nitong Trump trap Ayun na. matapos ang kanilang sagutan sa White House Oval Office. Ayon kay Yeager, trademark na umano ni Trump ang makipag-trash talk sa harap ng kamera kahit hindi pa siya pangulo at planado umano ni Trump ang sagutan kay Zelensky. Paliwanag ni Yeager na pipressure na umano si Trump mula na magkaroon sila ng ugnayan sa Russia dahil gusto ni Trump ang peace talks at Russia ang nagdidikta ng mga termino para rito. Pero dahil di umano gusto ng Amerika si Putin, pinahiya ni Trump si Zelensky sa mga Amerikano upang ipamukha na gumagawa ito ng paraan upang matapos na ang giyera sa Ukraine. At ang Ukraine mismo ang may ayaw sa ginagawa niya. Habang ang iba ng mga kritiko ni Trump ay sinasabing trap ito ng Pangulo upang matapos na ang US-Ukraine alliance. Habang ang iba, sinasabing pinipressure lang ng Trump administration si Zelensky upang matuloy na ang mineral deal. Either way, kung ano man yung nasa isip ni Trump, kailangan talagang kailangan nating malaman kung ano mangyayari. At kung itong si Zelensky, yun nga, sabi niya nga, pipirma na raw siya dyan sa mineral deal. Sana nga, ay manumbalik ang pagsuporta ng Amerika dito sa Ukraine. Dahil kapag nawala talaga yung Amerika, wala na, tapos talaga. Tapos na ang boxing. Na matagal nang pinaplano ni Donald Trump. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin talagang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang giyera sa Ukraine. Para kay Zelensky, nais lamang nito ng seguridad sa kanyang bansa kahit na nagkasagutan sila ni Trump. Tila nilunok nito ang kanyang pride na matapos magkagilian sa White House.
Tiwala pa rin ito sa ugnayan nila sa US. Kahit na kung ano-ano na ang sinabi ni Trump sa kanya, bukas pa rin ito bumalik sa White House para pumirma ng kasunduan para sa seguridad ng kanyang mga nasasakupan. Kaya't sana ay makakahanap na ng solusyon ang panig ng US, Russia at Ukraine Tama. upang magtatapos na ang gerang ito dahil hindi may pagkakailang marami ng inosenteng buhay na nasasayang Tama. dahil sa gerang nag-umpisa sa ambisyon ng ilang tao na madumina ang ibang bansa na gusto lamang mamuhay ng tahimik at malaya at pinaglalaban lamang ang kanilang karapatan bilang independenteng bayan. Matagal ko pong sinasabi sa inyo, di ba, na walang panalo sa gera. At hindi po tayo magpo-pro-war. Kasi po, lahat po tayo ay talo dyan. Kahit sino pa pong bansang malalakas yan, talo po tayo. Maraming buhay ang mawawala, maraming infrastruktura masisira, maraming kabuhayan ang mawawala. Tandaan nyo po, no, sana po mawala na po at matapos na ang kaguluhan na yan sa buong mundo, no. Sana po ay matigil na po ang kaguluhan na yan. Maraming salamat po, no, at maraming salamat din dito po kay Mr. Good Vibes Shorts. Napakagaling po talaga, palakpakan po natin siya. Sobrang husay po talaga ng dokumentaryo na to lagi ni Mr. Good Vibes. Mag-subscribe po kayo, nasa link po, nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa channel niya. At huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Like this video kung nagustuhan nyo pa ating reaction video. Mag-comment po kayo sa baba ng inyong saloobin sa napanood po natin video na to ni Mr. Good Vibes. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga tumatangkilik. God bless and peace out. Bye.